Talambuhay. Oh my gosh! Buntis ako? Nauutal kong tanong sa aking isipan nang makita ko ang dalawang guhit sa hawak-hawak kong pregnancy kit. Nasa loob kasi ako ng banyo ngayon at 3 araw na din akong liban sa trabaho. Sa kadahilan ng sobrang sama lagi ng pakiramdam ko. Kung hindi naduduwal ay nahihilo naman. Ay nako, palagi ding nauubos ang stocks ko ng mga pagkain sa ref dahil madali na akong gutumin. At saka, mga simpleng bagay na ang hindi ko na pala alam, may kahulugan na. Bumalik ako sa aking wisyo nang marinig ko ang paulit-ulit na katok mula sa labas ng banyo. Ten? Ano ba? Matagal ka pa dyan? Mag-iisang oras ka na dyan ah. Rinig kong sigaw ng aking tiya Carol. Si tiya at ako na lang ang magkasama sa buhay. Dahil namatay sa panganganak sa akin ang aking ina. Wala rin akong kinilalang ama dahil ang sabi sa akin ni tiya, hindi daw kami pinanagutan ng magaling na lalaking bumuntis kay mama. Nagawa na ngang hiwalayan ni tiya ang kinakasama niya noon dahil hindi sila magkasundo pagdating sa akin. Gusto kasi ng kinakasama niya na magpakasal na sila at bumuo ng sariling pamilya. Iyon din naman ang gusto ng aking tiya. Pero ang hindi niya matanggap ay iyong balak akong ipaampon sa ibang pamilya para sila lang ang magkasama. Sa madaling salita, ayaw ng lalaki sa akin at isa lamang akong malaking hadlang sa pangarap nilang maganda at masayang pamilya. Pinili ako ni tiya kahit mahal na mahal niya ang kanyang kinakasama. Nakipaghiwalay siya dito at pinalayas ito sa bahay. Bata pa ako noon at wala pa akong naiintindihan sa mga nangyayari. Pero ngayon na unti-unti kong minumulat ang aking mata, parang unti-unti ko na ring naiintindihan ang lahat. Ten? Ano ba? Isa na lang talaga at tatadyakan ko na itong pinto. Rinig kong muli sa kanyang tinig na may halong pag-aalala. So, inayos ko naman muna ang aking sarili. Saka, pilit na itinago ang pregnancy kit sa aking likuran bago binuksan ang pinto. Ano ba naman? Kanina pa ako ihing-ihi. Ano ba kasing ginagawa mo sa loob? Ay, wala po tiya. May tumubo po kasing pimple sa mukha ko, kaya in-erase ko. Ano? Yun lang? Tas naabutan ka pa ng 1 oras sa loob? O siya, sige na, iligpit mo muna ang mga pinggan sa kusina para makapagbihis na tayo pagkatapos. Ha? Makapagbihis po? Oo, sasamahan na kitang magpa-check up sa doktor at hindi na normal yung nararamdaman mo. 3 araw ka ng liban sa trabaho at sobrang tamlay na ng mukha mo. Oh no, tiya. I mean, wag na po, tiya. Gamot lang po ang katapat dito. Tsaka, ngayon po ang schedule ng meeting nyo kasama ang mga tanod, diba? Nauutal kong sampit. Iyon lang kasi ang tanging paraan para makatakas ako sa plano ng aking tiya. Lalo pa ngayon na hindi niya pwedeng malaman na nagdadalang tao ako. Ay, oo naman. Pero pwede ko namang i-reschedule yun. Mas importante ka sa lahat. Pero kung ayaw mo naman, ikaw na lang ang magpa-check up at hindi na kita sasamahan. Basta, ang importante, ma-check up ka para hindi na lumala yung nararamdaman mo. Opo, tiya. Ako na lang po. Makipag-meeting na lang po kayo sa mga barangay tanod at ako na po ang bahala sa sarili ko. May bibilhin din kasi ako sa bayan kaya saktong-sakto lang. Sige. Pero sigurado ka bang kaya mong mag-isa? Baka mamaya niyan, mahilot mahimatay ka bigla sa daan ha? Okay lang po talaga tiya. Maayos-ayos naman po ang pakiramdam ko O siya, sige, iligpit mo muna ang mga pinggan sa kusina para makagaya ka na.
Tumango na lamang ako at dali-dali nang umalis sa harapan ng aking tiya Carol. Pansin ko pa ang pangungunot ng kanyang noo habang tinititigan ang buo kong pagkatao. Pero hindi ko na yun inisip at agad na rin ginawa ang mga dapat na gawin. Nang matapos na ako'y, nagpaalam na din ako agad kay tiya na aalis na. Noong unay, inalok niya pa ako na ipahatid sa isang tanod sa bayan. Pero ako na ang tumanggi. Sumakay lang ako ng jeep at huminto sa tapat ng OB clinic. Ngunit bago pumasok ay lumingon-lingon muna ako sa paligid at baka may inutusan si tiya na magmasid sa akin. Kilalang kilala ko na kasi ang tiya kong yun at nakakalata ko na rin na nagdududa na siya sa paunti-unting pagbabago ng aking katawan. Kaya minabuti kong suriin muna ang paligid. At nang wala naman akong makitang kahina-hinala, ay doon na ako dali-daling pumasok at kasabay noon ay ang pagtambol ng aking dibdib sa sobrang lakas. So, pinaupo naman agad ako ng doktora at hindi ko na alam kung nasagot ko ba ng maayos ang mga tanong niya sa akin. Basta't bumalik na lamang ako sa sarili ko na nalaman kong pinapahiga niya na ako para makita kung may laman nga ba ang tiyan ko o wala. At ayun, confirm. May laman nga. Nakangiti si Doc habang nakatingin sa monitor. Pero ako, Diyos ko, hindi ko magawang ngumiti. Magkahalo ang aking nararamdaman. At kahit kaunti ay wala akong naramdamang saya. Ni hindi ko nga nalaman na umiiyak na pala ako. Bagay na agad rin namang nakita ng doktora. Oh, gusto kong isipin na tears of joy yan, iha. Pero there's something wrong eh. Are you okay? May bahid ng pag-aalala ang tono ng doktora. Kaya doon ko na nga hindi napigilan ng sarili ko sa pagkukwento. Awang-awa ang mukha niyang nakatingin sa akin. Pero sa kabila nooy, hindi pa rin ako nakatanggap ng judgment. Hanggang sa mauwi ang lahat sa pagpapasya na buhayin ko daw ang sanggol at ibigay sa kanya. Noong unay, medyo lumiwanag ang oras ko. Pero kalaunay, nag-iba din iyon. Hindi ko pwedeng palakihin ang bata sa loob ng aking sinapupunan, lalo pat ayaw kong magalit si tiya. Ngunit, ayaw ko rin namang ipa-abort ang kawawang sanggol dahil bukod sa malaking kasalanan ito sa Diyos, anak ko to. Dugot laman ko ang nananalaytay sa inosenteng anghel na to. Inalok ako ng comfort ni Doc. Sinabi niya rin sa akin na siya na ang bahala sa vitamins, mga gamit at panganganak ko. Ang kailangan ko lang talagang gawin ay ang buhayin at alagaan ang sanggol sa loob ko. Tinanong ko din siya kung bakit ganoon na lang ang kagustuhan niyang magkaroon ng sanggol. Pero sabi niya nga sa akin, at her age, gusto niya pang magkaroon ng baby. May anak daw siya na isang abogado, pero simula pa lamang daw, gusto niya na ng baby ulit. At dahil naging komplikado ang panganganak niya sa una niyang anak, ay iyon ang naging dahilan kung bakit hindi na siya makagawa ulit. Mabait si Doc at ramdam ko ang sincerity sa sinasabi niya. Pero nanaig pa rin ang pagiging ina ko at hindi ako pumayag sa alok niya. Sinabi niya naman sa akin na kung sakaling magbago ang isip ko, ay puntahan ko lamang daw siya dito sa kanyang klinik. Bagay na tinanguan ko naman. Pagdating sa bahay ay sinalubong agad ako ng katanungan ni tiya. Siyempre, hindi ko naman pwedeng sabihin na pumunta ako sa OB at doon na-confirm na buntis nga ako at baka masibak pa ako sa bahay niya. Kaya nagsinungaling na lamang ako. Mukhang naniwala naman siya, kaya
agad rin akong pumasok sa aking kwarto at doon ibinagsak ang aking katawan. Ngunit totoo nga ang kasabihan na walang sekretong hindi nabubunyag dahil makalipas lamang ang ilang araw ay aksidenteng nakita ni Tia sa ilalim ng aking unan ang pregnancy kit. Pati na rin ang gamot at vitamins para sa mga pregnant woman na kagaya ko. So, kinompronta niya naman agad ako pag uwi ko galing trabaho. At doon na nagsimula ang mabigat na emosyon sa buong bahay. Tin, halika muna dito at maitatanong ako sa iyo. Panimula ni Tia sa seryosong mukha upang lumundag ang aking puso sa kaba. Kanina, naisipan kong mag-general cleaning dahil na rin na-bored ako sa bahay. Pati kwarto mo, nilinis ko na rin at pinalitan ang mga covers at kumot. Kaya lang, nakita ko to eh. Sa'yo ba to? Diretsang tanong ni Tia, sabay ipinakita ang pregnancy kit na mula sa aking silid. Doon na ako napalunok ng pagkarami-rami dahil hindi ko na alam kung ano ba ang susunod na mangyayari. Tinanong niya ako muli, kaya napatango na lamang ako't yumuko. Doon na nagsimula ang sermonya dahilan upang maiyak ako. Kesyo na sayang lamang daw ang lahat ng kanyang sinakripisyo. Ang pagbitaw niya sa kasiyahan niya ay sobrang hirap pero alang-alang daw sa pagmamahal niya sa akin at sa aking ina ay nagparaya siya't mas inuna kung ano ang makakabuti sa akin. Iniwan niya ang buhay na meron siya noon at malapanta siya na pag-iibigan nila ng dati niyang kinakasama dahil sa akin. Sobrang dami ng plano ni Tia sa akin at sa kinabukasan ko pero hindi ko man lang daw iyon naisip bago ko nagawang lumampas sa puting linya. Sobra-sobra ang iyak ko ng mga oras na yun dahil ramdam ko rin ang sakit na nararamdaman ni Tia Carol. Hanggang sa tanungin niya na nga ako kung sino nga ba daw ang ama ng aking pinagbubuntis. Pero imbis na makasagot, wala akong nasagot dahil hindi ko din kilala kung sino. Pamilyar ako sa muka ng estrangherong bumuntis sa akin pero hindi ko siya kilala. Isa lamang siyang estranghero na kasabay ng team namin sa bar. Inaamin ko na attracted ako sa lalaking iyon dahil 3 beses ko na siyang nakikita. Pero hindi ko talaga siya kilala. Minsan kasi ay nakikita ko siya sa labas ng building na pinagtatrabuhan ko at minsan din ay sa kainan. 3 beses na iyon sa bar na may nangyari na nga sa amin. Aware ako dahil hindi naman ako ganoon kalasing. Pero ewan ko din kung bakit hindi ko man lang nagawang tumanggi. Bagkus ay nagpadala pa ako lalo sa init na dumadaloy sa aming mga katawan. Diyos mio kang bata ka. Hindi ko na alam kung ano pa ba ang gagawin ko sa iyo. Hindi ako nagkulang sa iyo. Lahat ginawa ko para hindi ka matulad sa ina mo na namatay na lang pero hindi pa rin nagiging masaya. Pinaramdam ko sa iyo na may ama't ina ka pa rin. Pero sa huli, magiging isang ulirang ina ka din gaya ng mama mo. Kitang-kita ko ang pag-iyak ni Tia nang sabihin niya iyon. Gusto ko siyang yakapin pero hindi ko magawa dahil nahihiya ako sa aking sarili. Hanggang sa mapagpasyahan niya ngang paalisin ako sa bahay. Hindi na ako nag-react pa dahil expected ko na iyon. Sobra-sobra na din kasi ang naitulong niya sa akin. Kaya sapat na iyon. Ayaw ko na siyang bigyan ng dagdag sakit sa ulo at pasanin pang problema. Kaya dali-dali ko na ring inayos ang aking mga gamit para makaalis na. Gusto ko pa sanang magpaalam kay Tia.
Pero umalis na ito ng bahay bago pa man ako makaalis. Sa tansya ko ay sinadya niya iyon para hindi makita ang aking paglisan. Kaya nag-iwan na lang ako ng munting sulat at doon sinabi ang lahat ng mga salitang hindi ko nabigyan ng boses kanina. Kung saan ako pupunta ay hindi ko alam. Basta't iisang tao lang ang biglang pumasok sa isip ko ng mga oras na iyon. At walang iba kundi si Doc Jill. Mag-aalas 6 pa lang din kasi noon. Kaya sinubukan kong puntahan siya sa kanyang klinik upang magbakasakaling nandoon pa siya. Hindi naman ako nabigo dahil saktong pagdating ko sa tapat ng klinik niya ay ang paglabas niya rin. "Aw, iha? Bumalik ka na lang bukas ha, at kanina pang 4 p.m. natapos ang session ko." Panimula niyang salita na hindi na nga natapos nang makita niya ang malaking bag na dala-dala ko. Doon parang nasense niya agad na may problema ako, kaya kinuha niya ang bag na dala ko at ipinasok sa kanyang kotse. Inalalaya niya rin akong pumasok sa kanyang kotse at walang nagsasalita sa aming dalawa. Pinaandar niya ang kotse at huminto sa tapat ng mamahaling restaurant. Doon kumain muna kami para hapunan at doon niya na ako tinanong. Sinagot ko naman ang lahat ng tanong niya. Kaya nauwi ang lahat sa pagpapasya na doon muna ako sa kanila. Tumanggi pa ako pero nagpumilit na siya. Hindi naman daw siya ganito sa iba niyang pasyente at hindi niya din maipaliwanag kung bakit sobrang gaan ng loob niya sa akin. Dinala niya ako sa bahay niya. Sobrang laki at sobrang gara. Ay naku, mapag-aalataan talaga na sobrang yaman ni Doc Jill. Pinalinis niya agad ang guest room sa isa sa mga katulong niya sa bahay at sinabing doon na muna ako magstay. Mas mabuti na din daw iyong nandoon ako para mas mamonitor niya ang kalusugan ng baby. Natutuwa naman ako dahil sobrang aligaga ni Doc. Animoy, apo niya ang nasa sinapupunan ko at ganoon na lamang ang malasakit niya sa amin. Kinabukasan nga, kasabay ng pagsikat ng araw, ay ang pagmulat din ng aking mga mata. Hindi naman ako bumangon agad at nag-isip muna ng kung ano-ano. Saka ko palang narinig ang mahihinang katok mula sa labas ng silid. Tumayo na ako at binuksan iyon. Saka ko palang nalaman ang kasambahay iyon na may daladalang food tray. "Good morning, ma'am. Ilalagay ko lang po itong mga pagkain mo sa loob." "Oh, no need na po. Lalabas naman po ako eh." "Ay, utos po kasi ito ni Madam Jill, ma'am." "Si Doc? Nandyan po ba siya?" "Paalis na din po." "Alright, sige po. Pakidala na lang po iyan ulit sa kusina, ate. At susunod na po ako. Huwag niyo na po akong pagsilbihan dahil nakikituloy lang din po ako dito." Naiilang kong sabi. Hindi din kasi ako nasanay sa ganoong setup. Isa pa, ayokong pinagsisilbihan ako dahil wala naman akong ambag sa buhay na iyon at hindi ako ang nagpapasahod sa mga kasambahay ni Doc Jill. Pagkatapos kong ligpitin ang aking pinaghigdaan, ay dumiretso na ako sa kusina at doon ko naabutan si Doc Jill na kakatapos lang magkape. "Good morning, Doc." Bati ko sa kanya. "Aw, bakit bumangon ka pa? Pinadala na kita kay Yaya ng food You need to rest." Salamat, Doc. Pero hindi po kasi ako sanay eh." "Oh, ano ka ba? Simula ngayon, masanay ka na. Nga pala iha, aalis na ako at pupunta na ako sa clinic. If may kailangan ka, you can ask Yaya ha? At saka, darating din si Eugene ngayon and I already told him about you and your situation." "Eugene?"
Yes, my son. Siya ang sinasabi ko sa iyo na anak kong abogado. I told him about you, kaya don't worry. Hindi iyon magiging kontrabida sa pananatili mo dito. Anyway, I have to go. Kumain ka na lang dyan whatever you want, okay? Huwag ka na ding masyadong magkikilos dahil baka mapano ka. Ngumiti na lamang ako at nagpasalamat kay Doc Jill. Grabe, hindi ko alam kung ano bang nagawa kong mabuti for all of my life para makakita ako ng ganito kabait na tao. Naiilang pa rin ako, to be honest, dahil unang-una, hindi ko naman kilala si Doktora at hindi ko rin siya kaano-ano. Pero nagawa niya pa rin akong patirahin sa puder niya nang walang pagdadalawang isip. Sinubukan kong kumilos at tumulong sa mga gawaing bahay. Pero pinapagalitan lamang ako ng mayordoma. Kaya hindi ko na lang ulit sinubukang tumulong. Hanggang sa magtanghalian na nga at pansin kong abala ang lahat sa paghahanda ng pagkain. Doon ko palang naalala na darating nga pala ang nag-iisang anak ni Doc Jill na si Eugene. At sa ilang oras ngang paghihintay ay dumating na ito. Lahat ng kasambahay ay nagtipon-tipon sa may entrance door upang salubungin ang pagdating ng anak ng doktora. Nandoon na rin ako, katabi ng mayordoma, at sasalubungin ko rin ang abogado. Siyempre kailangan kong makisama, lalo na't hindi ko ito tirahan. Nakita ko ang pagdating ng itim na kotse at sumunod ang pagbaba ng isang matipunong lalaki. Nang maaninag ko na ang muka nito, ay doon ko palang napagtanto na hindi niya kamukha si Doc Jill. Tansya ko baka kamukha siya ng kanyang ama na hindi ko nakikita. Ngunit, sa pangmatagalan kong titig sa kanya, ay parang nakita ko na siya. At doon na nga, biglang nanlaki ang dalawa kong mata. Nang mapagtanto kong ang anak ni Doc Jill na si Eugene at ang lalaking nakita ko na 3 beses ay iisa. Ibig sabihin, si Eugene at ang ama ng dinadala ko ay iisa rin. Kitang-kita kong isa-isa niyang binabati ang mga kasambahay. At nang sa akin na siya babati, ay doon na nagkasalubong ang aming mga mata. Ilang segundo din kaming nagkatinginan na parabang inaalala kung kailan kami unang nagkita. Ngunit hindi iyon nagtagal at nginitian niya ako sabay sabing, "You must be the new guest. You must be Celestine. It's nice to finally meet you again. I'm Eugene, by the way." Pakilala niya sa kanyang sarili na hindi ko na natugon. Again, ibig sabihin ba niyon ay nakilala niya ako agad? OMG, kakasimula pa lang ng araw ko, ang dami agad ng revelations. Alam niyo, naiilang na tuloy akong lumabas ng kwarto, knowing nakilala ko na ang ama ng aking anak. Nagdaan pa ang mga araw at wala namang naganap. Pansin ko rin na panay lamang ang titig sa akin ni Eugene. Pero patingi-tingi lang. Nag-iiwas din siya agad kapag nahuhuli ko ang mata niya. Naging normal lang naman ang lahat. Hanggang sa mapansin ko nga na sobrang saya ni Doc Jill. Nahalata ko iyon dahil sa tuwing pinupuntahan niya ako sa kwarto ay sobrang lapad ng ngiti niya. Mangyari pa'y binibilhan niya na ng crib, mga toys and other infant stuff ang sanggol na nasa loob ko. Bagay na ikinatuwa ko naman dahil sa totoo lang, mas excited pa siya sa akin. Me? Ewan ko ba, mas nagahari pa rin ang kaba sa akin Ni hindi ko nga alam kung paano ko sasabihin kay doktora na plano ko nang umalis sa bahay niya
at maghanap na lang ng matutuluyan. Sa ginagawa ko kasi, parang wala na akong mababalikang trabaho kapag nagpatuloy pa ako sa ganito eh. Kaya kinausap ko na siya ng masinsinan. Ayaw naman niyang pumayag, kaya mas lalo patuloy akong nahirapan. Hanggang sa maisipan ko nga isang gabi na magpahangin na muna sa labas at mag-isip-isip. Habang palaki ng palaki kasi ang aking tiyan, ay mas lalo akong nag-overthink kung ano ang magiging plano ko sa batang ito. Kung paano ko sisimulan ang buhay ko na kasama siya at kung paano ko siya bubuhayin. Sobrang hirap lalo pat hindi kami maayos ni Tia Carol at ang ama niya naman ay hindi ko rin makausap. Mom told me na aalis ka daw. Rinig kong tinig mula sa aking likuran. Nilingon ko naman iyon agad at nalaman kong si Eugene ang naroon. Dala-dala ang isang makapal na jacket saka nilagay sa likuran ko. Ay nako, mala teleserye lang ang peg. And you know what? In fairness, kinilig ang ate niyo sa sampling gestures ng lalaking to. Ay nako, kinilig talaga ako, no? Yun sana ang bala ko eh. Kaso ayaw naman akong payagan ni Doc. And do you think papayag din ako? Oh my goodness, pagkasabi niya noon, ay doon na nga nagsalubong ang dalawa kong kilay. Hala, Eugene, huwag kang ang pa-fall dyan. Ay nako, dyan ako nadala eh. Kaya ako nabuntis, diba? So ayan, busog. Valid for 9 months. Sa tingin mo ba, papayag akong ilayo mo sa akin ang anak ko? Sinabi ko na din kay mami ang totoo. And she's happy about it. Hinanap kita ng ilang araw pagkatapos may mangyari sa atin. Pero hindi na kita nakita. And now na tadhana na ang naglapit sa atin, hindi na kita pakakawalan at paalisin sa puder ko. Ikaw din ang dahilan kung bakit ako nandito ngayon after mom sent me a picture of you. Gets mo na? Sa mga salitang binitawan ni Eugene ay parang lumiwanag saglit ang isipan ko. Para bang may nalaglag na malaking bato sa katawan ko at biglang gumaan ang aking pakiramdam. Akala ko'y magiging katulad ko din ang baby na isisilang ko. Magiging katulad ko na walang kinilalang ama. Pero parang hindi naman pala dahil parang interesado naman pala si Eugene sa aming mag-ina. Well, you can still be a dad kahit wala ako sa puder mo, Eugene. Hindi naman dito natatapos ang lahat, diba? Nasabi ko na lang, kahit ang totoo'y kinikilig na ako. Siyempre, alam ko pa rin naman kahit papano ang salitang pakipot, no? Anak ko yan at may karapatan akong mag-decide kung ano ang mas makakabuti sa kanya. Isa pa, abogado ako, kaya alam kong may pananagutan ako sa iyo, sa inyong mag-ina. Hindi pa man tayo sure sa feelings natin sa isa't isa dahil na-impluwensyahan lang tayo ng alak noong gabing yun. But I am willing to marry you. Gusto kong legal na madala ng anak natin ang pangalan ko and I won't put a dirt on my name dahil lang sa aksidenteng nangyari sa atin. Parang na-hurt ako ng kaunti, sa sinabi niyang hindi pa siya sure sa feelings niya para sa akin. Dinamay niya pa talaga ako na sure na ako sa nararamdaman ko for him kahit pa man hindi ko siya kilala noon at nakikita ko lang siyang dumadaan. Magpapatira ba ako kung hindi ko siya mahal? Parang sira talaga So, tumango na lang ako at pumayag. Sino ba namang babae ang hindi gugustuhin ang maging kumpleto, diba? Lalo pat naranasan kong mangulila sa mga magulang.
So, pinagplanuhan na agad namin ang kasal. Pero, bago pa man maganap ang malaking event na yun, ay pinagharap muna kami ni Eugene kay Tia Carol. Doon, humingi ako ng tawad kay Tia. At para na kaming batang nag-iiyak sa isang sulok. Naging mas magaan pa ang aking pakiramdam pagkatapos noon at inimbita na rin siya sa parating na kasal namin ni Eugene. Then, naganap nga ang kasalan at naging legal na mag-asawa na kami ni Eugene. Kinikilig ako, syempre, pero bawal pa rin ipalata at baka maisip pa ni Eugene na ang dali ko lang ma-fall na knowing na unang kita ko pa lang sa kanya, na-fall na ako. So, after sa kasal, hindi na rin kami bumukod dahil sinisigurado na rin ni Doc Jill na maayos lamang ang lagay ng kanyang apo. Sinabi niya rin sa akin na sobrang saya niya dahil ang plano niya na ituring na apo ang anak ko ay totoo niya palang apo. Iyon din daw ang rason kung bakit nung una pa lang ay magaan na ang loob niya sa akin. Dinadala ko na pala ang anak ng Unico iho niya. After few months, nanganak ako at pinangalanan ko ang sanggol na Ezekiel John Dumael. Gusto ko kasi ang John at gusto naman ni Doc Jill ang Ezekiel dahil pangalan iyon ng yumao niyang asawa na siyang ama ni Eugene at lulo ng aking anak. Nang si Eugene naman ang aking tanungin, sinabi niya lang na sapat na iyong madala ni baby ang apelyido niya. Wala namang question and all kasi mini Eugene ang sanggol. At paunti-unti sa pagsasama namin, doon na namin mas napatunayan na mas lalo na palang lumalalim ang pagtingin namin sa isa't isa. Wala naman talagang makakatakas sa beauty ko, no? Kaya ngayon, certified crushy na din ako ng asawa ko. Nagtatabi na din kami sa iisang kama. Di gaya noon na magkaiba at syempre gabi-gabi, araw-araw at oras-oras na din halos na may nangyayari sa amin. Hala, uy. Well, di maitatanggi na active kami ha. Dahil ngayon nga, saktong nag-isang taon mahigit sa Ezekiel. Ay naku, guess what? Buntis na naman ako sa pangalawang beses. I hope girl na to para enough na. Masarap lang gumawa ng baby pero mahirap manganak at mag-alaga. Ayaw ko namang kumuha ng yaya kasi gusto kong ako mismo ang makakita sa paglaki ng dalawa kong anghel. At ito ang kwento ko. Marahil sinubok man ako ng tadhana, still blessed pa rin ako dahil mas maganda pala ang plano ng Diyos sa buhay ko. At ang hindi inaasahang blessing na dumating ay blessings ko forever. Kasama syempre ang mga taong pinadala ni God to enlighten me and to redirect my wrong decisions in life. The end. Alright mga kakulay, how are you? I miss you all. Ay naku, it's been a while. I stopped narrating a while ago. Now, balik na naman si Ethel MC. I miss narrating, so ginawa ko itong talambuhay. Ako ang mag-narrate sa talambuhay. I like this style. I enjoy the talambuhay kasi parang natural lang na nag-uusap ako. Oh, by the way, may bago tayo. May series ang Kulay TV. Yung story na may part 1, part 2, part 3. Yeah, ibalik ko yung series story. Narrated by narrator Miss Crisel. So, ako naman sa talambuhay. And then, the rest of the narrators, sila ang mag-narrate sa mga full stories.
yung 1 hour full story. So hopefully, tuloy-tuloy na ang upload natin dito sa Kulay TV. Alright, this is Ethel, Kulay TV creator, saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Dagan kayong salamat. See you sa next story.